5 sugatan matapos sagisa ng granada ang convoy ng mga sundalo sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Kinundena ng Philippine Army ang nasabing pag-atake. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Papuntasan ng Isolan Sultan Kudarat ang dalawang military trucks na ito pasado alas 6 ng umaga para bumili ng supply sa palengke. Habang binabaybay ang highway ng mother poblasyon sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, bigla na lang dinikitan ng isang motor na may sakay na dalawang kalalakihan ang ikalawang truck. Saka biglang naghagis ng bomba. 2 sundalo at 3 sibilyan ang sugatan matapos tamaan ng shrapnels. Ayon sa initial assessment ng Philippine National Police, target sana ng mga suspect ang unang truck pero hindi ito umabot at sumabog lang sa kalsada. Pagdating nila doon sa may round ball, makikita natin na itinapon nila itong explosives doon sa naunang truck. So bali, pinagigitnaan itong mga suspects nitong 2 KM trucks ng Philippine Army. Ayon sa PNP, hindi pa matukoy sa ngayon kung ano ang motibo ng pambobomba pero posibleng retaliatory attack umano ito ng mga armadong grupo matapos paigtingin ang anti-criminality operations sa buong Bangsamoro region. Hindi pa rin natin masabi, sir, kung dahil yan sa mga continuous operations natin dyan sa Sharif Agwak, particularly sa buong Maguindanao del Sur. Kasi yung coordination ng PNP and AFP doon sa area ay nagkakos ng maraming accomplishments on our part. So, sunod-sunod na operations, but then very premature pa to say. Lalabas yan sa progress report ng ating unit doon sa Maguindanao del Sur kapag meron na. Base sa initial assessment, hindi umano maituturing na election-related ang nangyaring insidente ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Pero nakataas pa rin ang heightened alert sa lugar dahil sa papalapit na BARM parliamentary elections. Kasalukuyan ding ipinatutupad ang gun ban sa buong rehiyon. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.